ay ating pag-uusapan ang mga masuswerteng bagay sa Feng Shui at kung saan sila dapat ilagay para magdala ng swerte sa atin. Number 1. Feng Shui Lucky Bamboo. Ang Lucky Bamboo ay sumisimbolo ng pangmatagalang magandang kapalaran, paglago at pagpapagaling. Ang Lucky Bamboo ay isang buhay na halaman ngunit hindi ito talagang kawayan. Napakadaling alagaan at nangangailangan lamang ito ng kaunting sikat ng araw na ginagawa itong isang mainam na halaman para sa mga cubicle at iba pang mga puwang na tumatanggap lamang ng kaunting likas na ilaw. Narito naman ang mga kahulugan ng mga bilang ng Lucky Bamboo. Bilang karagdagan, may mga simbolikong kahulugan sa bilang ang mga tangkay ng iyong Lucky Bamboo plants. Narito ang kahulugan ng pinakakaraniwang bilang ng mga masiswerteng tangkay ng bamboo. Two-stalk. Ang kahulugan nito ay pag-ibig at pangmatagalan. At ang tatlong tangkay naman ay kaligayahan, kayamanan at mahabang buhay. Ang limang mga stalk naman ay mapagkukunan ng yaman ng buhay, damdamin, intuition, isip, katawan at espiritu. Ang 6 na stalk naman ay nangangahulugang swerte, samantalang ang 7 stalk naman ay kalusugan, ang 8 stalk ay nangangahulugan ng paglago, pagpapabuti at pagkamayabong. Ang 9 na stalk naman ay nangangahulugan ding swerte at ang 10 stalk naman ay nangangahulugan ng pagkumpleto, pagiging perpekto at kasiyahan. At ang panghuli ang 21 stalk, ito ay napakalakas na mabuting pagpapala sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Ang bilang ng mga tangkay na ito ay karaniwang ibinibigay bilang isang regalo. Number 2. Feng Shui Lucky Cat. Ang maswerteng pusa ay sumisimbolo sa pera, kayamanan at kasaganaan sa pananalapi. Nag-aalok din ito ng proteksyon ng kanyang nakataas na paa. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakatanyag na simbolo ng turismo ng Chino, ang maswerteng pusa ay nagmula pala sa Japan. Sa Hapon, ang pusa na may isang itinaas na paw ay kilala bilang Maneki-neko or beckoning cat dahil siya ay naniniwalaan na magtataglay ng kayamanan at mabuting kapalaran sa iyong buhay. Sa kabila ng kanyang pinanggalingan ng Hapon, ang Maneki-neko ay talagang naging isang bagay na karaniwang ginagamit sa Feng Shui. Karaniwan siyang idinidisplay sa mga tanggapan, tindahan at iba pang mga lugar ng pampublikong negosyo sa halip na sa bahay upang maaari niyang kawayan ang mga bagong kliyente at mga pagkakataon sa pananalapi. Ang maswerteng pusa na ito ay maaaring makita sa maraming iba't ibang mga kulay. Do ang puti at ginto ang pinakakaraniwang kulay nito. Number 3. Feng Shui Bells. Ang mga kampanilya ay sumisimbolo sa paglilinis, pagdadalisay at proteksyon. Sa Feng Shui, ang pintuan sa harap ay gateway ng enerhiya sa iyong tahanan. Para sa kadahilanang ito, ang mga kampanilya ay madalas na nakahang sa mga knobs ng pinto at mga pasukan sa shop. Ang tumutunog na kampanilya ay pinaniniwalaan na naglilinis, nagtatanggal ng mga negatibong impluensya at nag-iimbita ng kasaganaan papasok. Number 4. Feng Shui Crystals. Ang mga crystal ay gumaganap ng iba't ibang mga tungkulin sa Feng Shui at maaaring magkaroon ng maraming magkakaibang kahulugan. Ang malinaw, inukit na mga kristal na gawa ng tao sa hugis ng isang bilog or water drops ay madalas na nakahang, karaniwan mula sa isang pulang tali, sa mga sunlit windows kung saan sila ay kumikislap at punan ng silid ng positibong enerhiya. Nakahang din ang mga ito sa mga mahabang pasilyo at madilim na sulok upang matulungan ang pagkalat ng mga tulog na enerhiya na nagtitipon-tipon sa mga nasabing lugar. Ginagamit din ang mga kristal na bato sa Feng Shui at ang bawat batong ito ay may sariling particular na kahulugan at katangian. So narito ang ilang uri ng mga crystal na gemstone na ginagamit sa Feng Shui kasama ang kanilang mga kahulugan. Ang number 1 ang rose quartz. Ito ay alam naman nating tungkol sa pag-ibig, pagmamahalan at attraction. Ang amethyst naman ay pagkakaisa sa pamilya, kaalaman at karunungan at katahimikan. Ang hematite naman ay para sa proteksyon. Ang jade ay para sa harmony, balanse at swerte.
Ang citrine, pagpapahalaga sa sarili. Ang tiger eye naman ay proteksyon at paglilinis. Ang ammonite ay sirkulasyon ng walang lakas sa enerhiya at katatagan. Ang malinaw na quartz naman ang paglilinis at pagdadalisay. At ang amber ay tungkol sa kalusugan. Number 5. Feng Shui Mystic Knot. Ang mystic knot ay nakakaakit ng mahabang buhay na puno ng kaligayahan at magandang kapalaran. Karaniwan itong matatagpuan sa pula. Ang simbolo na ito ay nagmula sa katutubong bapor ng Chinese knotwork na nagsimula sa dinastiyang Tang higit sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Kinakatawan nito ang siklo ng Buddhist ng kamatayan at muling pagsilang at kasama ang simbolo ng kawalang hanggan sa pattern na ito na paulit-ulit na 6 na beses para sa swerte. Ang pattern ng infinity knot ay madalas na kinakatawan sa labas ng knotwork bilang isang inukit o pininturahan na disenyo. Ito ay pinaniniwalaan na makikinabang sa bawat aspeto ng buhay ng isang tao. Kaya madalas itong matatagpuan sa mga alahas, keychain, mga charm ng kotse at iba pang mga portable na items, pati na rin sa palayok, wind chime at iba pang mga items sa dekorasyon sa bahay. Number 6. Feng Shui Pagoda. Ang pagoda ay isang simbolo ng pag-iisip at espiritu. Ginagamit ito upang matrap ang masasamang espiritu at lakas upang matulungan ng isa na mapanatili ang ordered at matatag na kaisipan. Karamihan sa mga pagodas ay mga istruktura na orihinal na itinayo para sa mga relihiyoso at devotional na mga layunin at karaniwang nauugnay sa pagsamba ng sa Taoist at Buddhist. Ang mga estatwang pagoda ng Feng Shui ay mga representasyon ng mga gusaling iyon and come in 5, 7, or 9 na mga tier. Bawat isa ay may sariling kahulugan. So narito ang kahulugan ng bawat tier. Ang 5-tier na pagoda ay sinasagisag ang 5 elemento at pinoprotektahan ng 5 direksyon. Ang pagoda na ito ay magdadala ng proteksyon at tulong upang mapabuti ang kapalaran at swerte. Ang 7-tier pagoda naman ay sumisimbolo sa 7 kayamanan ng Budismo. Ang pagoda na ito naman ay nagdudulot ng tagumpay at yaman sa karera. Samantalang ang 9-tier na pagoda ay sumisimbolo ng kapritsyo, pagiging perpekto at katatagan. Ang pagoda na ito ay mahusay din para sa pag-aaral at tagumpay sa karera. Pinipigilan din ito ang masamang kapalaran. Ang mga estatwa ng pagoda ay madalas na ilalagay sa mga mesa ng mga mag-aaral para sa pag-aaral ng swerte at sa desk ng tanggapan para sa career luck. Feng Shui Lucky Coins. So ang mga lucky coins na ito ay ginagamit sa Feng Shui para mag-imbita ng kayamanan at magdala ng magandang kapalaran. Ang mga lucky coins na ito ay karaniwang mga barya ng Chino na may isang square hole na pinutol sa gitna. Ang mga barya na ito ay bahagi na rin ng tradisyon ng Chinese New Year at madalas na itinitrintas kasama ang isang pulang laso at inahang ito upang maakit ang kayamanan sa bagong taon. Ang mga lucky coins na ito ay maaari mo ring magamit sa anumang oras ng taon upang maakit mo ang kayamanan at maaaring mailagay kahit saan kabilang na sa iyong wallet, sa ilalim ng iyong unan, sa tabi ng pintuan o sa cash register ng iyong shop or sa tabi ng iyong personal na mga papeles sa pananalapi at iba pa. Maaari mo rin namang igrupo ang iyong mga barya sa ilang mga makabuluhang numero para sa isang particular na epekto. Ang 2 barya ay sinasabing magdaling darating ang pera. Samantalang ang 3 barya naman, ang kahulugan ay ang pera ay palagi raw mare-replenish. At ang 6 na barya, ang pera ay lumiligid. Ang 7 barya naman, tiyak daw ang iyong yaman sa iyong buhay. At ang kahulugan naman ng 8 barya ay kasaganaan. At ang 9 na barya naman ay pangmatagalang yaman. Pang-8 ang wind chime. Ang mga wind chime ay ginagamit upang linisin at iwaksi ang masama at walang pag-ikot na enerhiya at upang mag-imbita ng magandang balita at makakuha ng positive na daloy ng enerhiya. Ang mga wind chime ay karaniwang ginagamit sa labas ng bahay, sa mga porch,
eaves, deck, patio at hardin na kung saan ang hangin ay gagawa ng mga kasiyasiyang tunog mula sa paggalaw ng chime. At bilang isang pangkalahatang panuntunan, bigyan pansin ang mga materyales ng iyong mga wind chime ayon sa mga direksyon na kinakaharap nila. Kapag ito ay ilalagay mo sa hilaga, ang kailangan mo ay metal wind chime. Kapag sa silangan, maaari kahoy or kawayan na wind chime. Sa timog naman, pwedeng kahoy, metal or kawayan. At kapag gawing kanluran naman ay metal chime. Number 9. Feng Shui Bagua Mirror. Ang mga salamin ng bagwa ay ginagamit bilang mga deflector ng malakas na negatibong enerhiya. Ang mga salamin ng bagwa ay hindi dapat mailagay sa loob ng bahay, itinataguyod nila ang mahusay na feng shui lamang sa labas ng isang bahay or negosyo. Dahil ang mga ito ay deflector ng negativity, ang salamin ng bagwa ay maaring mailagay sa mga direksyon ng mga masamang kapitbahay, mga estruktura na nagdidirekta ng masamang chi sa iyong bahay o lugar ng trabaho at iba pa. Kaya naman suriin kung alin halaman ang maswerte para sa iyong zodiac sign at dalhin na ito sa bahay mo kaagad upang may enjoy mo aming swerte.